Hello po, this is Nehemiah Sayuhay, ang inyong ka-learner. Welcome po kayo sa aking channel. Welcome rin po kayo sa aking Preach from Home program. At ngayon po ay naandito na po tayo sa 2 Timothy chapter 2. At ang video po na ating pong mapapanood sa araw na ito ay bibigyan po natin ng title na Mabuting Kawal ni Kristo. At ang video po ay magpapasimula after a short intro. Magandang gabi mga kapatid, muli tayo mag-aral ng banal na salita sa pagkakataon ito. Narito po tayo sa chapter 2 ng 2 Timothy. Ikalawang sulat ni Apostol Pablo kay Timothy. Ito pong unang sulat ni Apostol Pablo kay Timothy ay isinulat niya po ito nung siya ay nakukulong, nung unang pagkakulong niya sa Roma. At ang ikalawang sulat naman po niya na ito po yung ating ngayong pangkasalukuyang tinataludtod, no? Yung 2 Timothy ay isinulat niya naman po dun sa ikalawang pagkakataon na siya ay makulong. At ito ay nasa last remaining stage na ng kanyang buhay, ano? So dito ay mas lalong personal yung kanyang pagkakasulat kay Timothy. At nung nakaraan ay yung unang kapitulo, yung first chapter nitong 2 Timothy ay nagawa natin nung last month pa, no? At ngayon lamang po nasundan kapagkat isang buwan na halos wala ako pong boses, no? Hindi ako pa makapagawa ng video. Pero ito pong ating pong pagsasamahan ngayon ay yung chapter 2. Nung nakaraan ay yung chapter 1 na binigyan po natin ng titulo na I Know Whom I Have Believed. At ito ay kinuha natin doon mismo sa chapter 1, sa 2 Timothy chapter 1 verse 12 na ganito po ang kanyang pagkakasulat. For this reason, I also suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed, for I know whom I have believed and am persuaded that He is able to keep what I have committed to Him until that day. So ito ay parang Rizal, ano, yung ultimo adios ni Apostol Pablo at ay sinulat ni Apostol Pablo kay Timothy na alam niya na naando na siya sa huling yugto ng kanyang buhay. Pero sinasabi niya nga, hindi naman mawawalan sa isa sapagkat I know whom I have believed and I'm persuaded that He is able to keep what I have committed to Him until that day. So, naniniwala siya na hindi siya bigo doon sa kanyang pananampalataya. Naniniwala siya na siya ay ligtas. Naniniwala siya na siya ay puputungan ng putong ng buhay. At ngayon ay naando na po tayo sa ikalawang chapter nitong 2 Timothy. No? At sisimulan po natin ang pagbasa. Sabi, You then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Now, 2 Timothy chapter 2 verse 1. At sa Tagalog, ganito po ating mababasa. Ikalawang Timoteo, kapitulo 2, talatang 1. At ang ating babasahin ay ang dating Biblia na nanalimbag noong 1905. At ganito po ating mababasa. Ikaw nga, anak ko, magpalakas ka sa biyayang nasa iyo kay Kristo. O sinasabihan niya si Timothy na, anak ko, magpalakas ka na nasa yung biyayang nasa iyo na kay Kristo. Okay, sa 2 Timothy chapter 2 verse 2, ganito po ating mabasa. And the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. So sabi niya, at ang mga bagay na iyong narinig sa akin, o yung mga ipinangaral ni Apostol Pablo kay Timothy, sa gitna ng maraming saksi, sabi niya, ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat na makapagtuturo naman sa mga iba. So, pagsalin-salin lang ng mga
ng ebanghelyo, no, ng katotohanan. Mula kay Pablo, actually yung kay Pablo mula sa ating Panginoong Kristo, ibinahagi niya kay Pablo, at si Pablo naman ibinahagi niya ang kalamang ito kay Timothy. No, ang katotohanan ito kay Timothy, at sinasabi nga ni Apostol Pablo na ipagkatiwala mo naman ito sa taong tapat, at itong taong tapat na ito maipagkakatiwala niya rin naman sa iba. So titingnan po natin dito sa illustration, makikita natin si Pablo, ipinasa niya kay Timothy, at inaasahan ni Pablo na si Timothy, ipapasa niya ito sa mga taong tapat, at itong mga taong tapat na ito ipapasa rin dun sa mga taong tapat. So maipapasa yung katotohanan ng ebanghelyo. At ito'y nangyari kay Timothy, no, mula doon sa kanyang lelang o sa kanyang lola na si Loida, na ipasa ito kay Eunice at naipasa ito sa kanya. Yun yung pagpapalaganap ng ebanghelyo, at pagpapalaganap kung paano ito ay maipapangaral ng iba at ng iba at ng iba. Okay, sa 2 Timothy chapter 2 verse 3 to 4, ganito po ating mababasa. Join with me in suffering like a good soldier of Jesus Christ. Sabi niya sa verse 4, no one serving as a soldier gets entangled in civilian affairs, but rather tries to please his commanding officer. So, sabi niya, sa Tagalog, makipagtiis ka sa aking mga kahirapan, no? Damayan mo ko sa aking kahirapan, no? Sundan mo yung aking paghihirap, yung mga sufferings na dinadanas ko dahil sa pangangaral ng ebanghelyo. Sabi niya, makipagtiis ka sa aking mga kahirapan na gaya ng mabuting kawal ni Kristo. Sino mang kawal na nasa pagkakawal ay hindi nahalubilo sa mga bagay ng buhay na ito upang siya'y kalugdan niyaong nagtala sa pagkakawal. So, sinabi niya kay Timothy, tularan mo ko sa paghihirap. Maging mabuti kang kawal ni Kristo. Maging sundalo ka ni Kristo. No? Na ang focus mo ay yung sundin ang kalooban ng iyong commander-in-chief. No? At huwag kang makihalubilo, no, sa buhay ng sanlibutan. Huwag kang makikibahagay, no, sa buhay ng sanlibutan. So, makikita natin ang isang Kristiyano po ay, kaya nga tinatawag na ang Kristiyano ay banal, sapagkat siya ay iba na sa mga normal na pamumuhay dito sa mundo, na kung saan ay punong-puno ng materialism. Ang isang sundalo ng ating Panginoon Kristo ay nakafocus na doon sa mga bagay na na ipinag-uutos sa kanya ng ating Panginoon Kristo. At dito ay sinasabihan nga ni Apostol Pablo si Timothy na siya ay maging mabuting kawal ni Kristo. At hindi lamang maging mabuting kawal ni Kristo, sinasabihan rin siya na maging tulad ka ng isang mabuting manlalaro, no? Mabuting athletes. At sabi niya sa 2 Timothy chapter 2 verse 5 ay ganito. Similarly, gaya rin, sabi niya, anyone who competes as an athlete does not receive the victor's crown except by competing according to the rule. Ang sabi nun sa Tagalog, 2 Timothy o 2 Timothy, Kapitulo 2, talatang 5, ay ganito ating mababasa. At kung ang sino man ay makipaglaban naman sa mga laro, ay hindi pinahihintulutang maliban na kung makipaglabang matuwid. Totoo naman yan. Kahit na ikaw pa yung pinaka mabilis, no, na manlalaro, no, sa larangan ng pagtakbo, at naabot mo yung finish line, pero kapag ito ay kinakitaan ng pandaraya, no, at hindi ka sumunod sa mga regulasyon, no, ng sports na ito, madidisqualified ka.
Okay? So, kinakailangan kung ikaw ay isang athlete, kinakailangan, you are going to abide with the rule. Para sa ganun, kung sakaling abutin mo ang finish line, hindi ka madi-disqualified. At yun ay sinasabi niya rin kay ni Apostol Pablo kay Timothy. Una, maging isang mabuting kawal ka ni Kristo. Dito naman ay maging isang marangal ka na makipaglaban o maging atleto. Okay. Sa 2 Timothy chapter 2 verse 6, ikaw para sa farmer. Una soldier, sumunod ay athlete, ngayon naman ay farmer. At sabi ni Apostol Pablo kay Timothy, the hardworking farmer should be the first to receive a share of crops. Okay, so sabi niya, mabuting kawal ka ni Kristo na susunod ka. Kagaya ng isang athlete na susunod din naman, doon sa mga alituntunin ng pakikipaglaban, pakikipaglaro, pakikipag sport. At kung ito ay magagampanan mo, matutulad ka sa isang farmer na mapapakinabangan mo yung ani na iyong itinanim. So, sa Tagalog, sabi, ang magsasaka na nagpapagal ay siyang kailangang unang makabahagi ng bunga. So, sa iyong pagpapagal, sa iyong pagsusumikap, sa iyong paglakad na walang pagdaya, at sa iyong patuloy na pagsunod sa ating Panginoong Kristo, ikaw mismo yung makakabahagi ng bunga nito. So, yung mga binasa natin kanina, na andito po sa illustration natin, join with Paul in suffering, like a soldier, like an athlete, like a farmer. So, yan po ay magandang sermon, Pwede po nating i-develop yan na sermon para sa para sa mga mangangaral, na ang isang mangangaral ay dapat maging isang soldier, gaya ng isang soldier na na tapat sa kanyang commander-in-chief. Ang isang manggagawa ay dapat maging athlete na nasusunod sa mga regulasyon ng pagiging ng sports, at kung magagampanan niyan, para siyang isang magsasaka na siya mismo ang aani ng pangunahing bunga. Okay, so 2 Timothy chapter 2 verse 7, ganito ating mabasa. Reflect on what I am saying, for the Lord will give you insight into all this. Ang sa Tagalog po niyan, ang sabi, Ikalawang Timoteo, Kapitulo 2, talatang 7, isipin mo ang sinasabi ko, sapagkat bibigyan ka ng Panginoon ng pagkaunawa sa lahat ng mga bagay. Anong lahat ng mga bagay? Lahat ng mga bagay na sinabi ko sa iyo. Ang mahalaga ay ay isipin mo mabuti ang mga bagay na ito. Okay. Sa 2 Timothy chapter 2 verse 8 to 9, ganito po ating mabasa. Remember Jesus Christ, raised from the dead, descended from David. Sabi niya, this is my gospel, for I am suffering even to the point of being chained like a criminal, but God's word is not chained. So, dito sa talatang ito, 2 Timothy chapter 2 verse 8 to 9, una natin bibigyan pansin yung nilagyan ko ng red. God's word is not chained. Totoo yan. Itong sinabi ni Apostol Pablo ito ay experience niya. Sapagat yung unang pagkakataon na siya ay makulong, nung siya ay sumulat sa mga taga-Pilipos, ay sinabi niya ito. Pero bago natin basahin yung mga sulat niya sa mga taga-Pilipos, ay basahin muna natin ito sa Tagalog para doon sa mga nagre-request na basahin ko rin naman po raw sa Tagalog ang aking pong mga binabasa sa English. Ang sabi doon sa 2 Timothy o Ikalawang Timoteo Kapitulo 2 talatang 8 at 9 ay ganito, alalahanin mo si Jesucristo na muling nabuhay sa mga patay sa binhi ni David ayon sa aking ebanghelyo, na siyang pinagtiisan ko ng kahirapan sa mga tanikala na tulad sa tampalasan, ngunit ang salita ng Diyos
ay hindi natatanikalaan. So sinasabi ni Apostol Pablo, oo, nakakulong ako. Pero ang pagkakulong ko ay hindi magiging hadlang para maipalaganap ko ang Ebanghelyo. At yan ay nasabi niya rin nung siya ay sumulat sa mga taga-Pilipos nung panahon ng una niyang pagkakulong. At tandaan natin, itong binabasa natin ay yung ikalawang pagkakataong siya ay nakulong, na kung saan ay sa ikalawang pagkakataon ay sumusulat siya kay Timothy na sinasabi niya hindi mahahadlangan ang salita ng Diyos. At dito, babasahin naman natin yung kanyang isinulat sa mga taga-Pilipos nung siya ay nakukulong sa unang pagkakataon. At yun rin ang sinabi niya. Experience niyan ni Apostol Pablo yung sinabi niya kay Timothy na talagang hindi mahadlangan ang pangangaral ng Ebanghelyo. Hindi mahadlangan ang salita ng Diyos. Bagaman siya ay nakukulong. Sabi niya doon sa Philippians chapter 1 verse 12 to 13 ay ganito. Ngayon, ibig ko na inyong maalaman, mga kapatid, na ang mga bagay na nangyari sa akin ay nangyari sa lalong ikasusulong ng Ebanghelyo. Ano pat ang aking mga tanikala ay kay Kristo ay nahayag sa lahat ng mga bantay sa Pretorio at mga iba't iba pa. So, ang una niyang mga naging converts, yung mismong mga yung kanyang mga bantay, doon sa kanyang bilangguan. Actually, hindi naman siya nakalagay. Sa unang pagkakataon, hindi po siya nailagay doon sa prison cell, kundi siya po ay house arrest. Pero doon sa kanyang bahay, naandun po nakabantay yung mga sundalo ng Roma. Okay, pero sabi niya, hindi naman nakakahadlang. At sana ito ay maging attitude rin ng bawat isa sa atin. Kung tayo po ay may mga naging mga problema, o may mga hadlang na humahadlang sa ating pangangaral, isipin natin, hindi ito magkakaroon ng katuparan sapagkat hindi mahahadlangan ang salita ng Diyos. At dito ay pinakita ni Apostol Pablo na kahit siya ay nakukulong, malaya niya na ipangangaral ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Okay, 2 Timothy chapter 2 verse 2 to 9. Muli natin babasahin at bibigyan naman natin pansin yung naka-red color. Sabi yan, remember Jesus Christ, raised from the dead, descended from David. This is my gospel, for which I am suffering even to the point of being chained like a criminal, but God's word is not chained. So yung naka-red color, ang sabi, remember Jesus Christ, raised from the dead, descended from David. Sabi niya, this is my gospel. Ano yung gospel ni Apostol Pablo? Sabi niya, this is my gospel. Jesus Christ was raised from the dead. Sabi niya, this is my gospel. Jesus Christ was descended from David. So itong dalawang puntang ito ay pupuntusan natin. Bakit niya sinabi na this is my gospel, Jesus Christ was raised from the dead? Anong kinalaman nung yung muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo sa Ebanghelyo? Yan ay mababasa natin sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4. At ganito po ating mababasa. Now, brothers and sisters, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received and on which you have taken your stand. By this gospel you are saved, if you hold firmly to the word I preached to you. Otherwise you have believed in vain. For what I received I passed on to you as of first importance, that Christ died for our sins according to the Scriptures, that He was buried, that He was raised on the third day according to the Scripture. Dito sinasabi ni Apostol Pablo, ang Ebanghelyo ay yung pagkamatay, pagkalibing at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo base sa sa sulat sa Matandang Tipan. At
sa patuloy niyang pagpapaliwanag ay ganito ang ating mabasa sa 1 Corinthians chapter 15 verse 12 to 18. Ang sabi niya, "But if I preach that Christ has been raised from the dead, how can some of you say that there is no resurrection of the dead? If there is no resurrection of the dead, then not even Christ has been raised. And if Christ has not been raised, our preaching is useless, and so is your faith. More than that, we are then found to be false witnesses about God, for we have testified about God that He raised Christ from the dead, but He did not raise Him if in fact the dead are not raised." Verse 16, "For if the dead are not raised, then Christ has not been raised either. And if Christ has not been raised, your faith is futile. You are still in your sins. Then those also who have fallen asleep in Christ are lost." Dito binigyan niyang diin yung katotohanan ng pagkabuhay na magmuli. At dito ay ito ay ang kanyang ebanghelyo. Na si Jesus ay nabuhay na magmuli. Bakit ito naging mabuting balita para sa atin? Sapagat ito ang pag-asa natin na tayo ay muling bubuhayin sa mga patay. Muli natin tingnan yung illustration. Sabi, "This is my gospel. Jesus Christ was raised from the dead." At ang pupuntasan naman natin yung ikalawa, Jesus Christ was descended from David. Bakit magiging mabuting balita na maipahayag na itong si Jesus ay ay nanggaling sa binhi o isang binhi na nanggaling kay David. Okay, yan po ay may kinalaman doon sa mga pangako ng Diyos kay David. Doon po sa 2 Samuel 7 to 12, ganito po ating mababasa At pakikipag-usap ito ng Diyos kay David at may ipinangako ang Diyos kay David. At ito'y gagampanan ng kanyang binhi. Kaya nga, ipinibigyan din ni Apostol Pablo si Jesus ay binhi ni David dahil dito sa pangakong ito. At ang pangakong ito ay mabasa natin sa 2 Samuel 7, chapter 7, verse 12. Ganito po ating mabasa at ang aking babasahin po ay nasa New King James Version. Ang sabi po ay ganito, "When your days are fulfilled and you rest with your fathers, I will set up your seed after you, who will come from your body, and I will establish his kingdom. He shall build a house for my name, and I will establish the throne of his kingdom forever." Ano ang ipinangako ng Diyos kay David? May lalabas na binhi galing sa iyo. At itong binhing ito magtatayo ng bahay para sa aking pangalan. At siya naman ay bibigyan ko ng ng pagtitibayin ko o magtatataga ko ng kariang magpakailanman. Okay, napakaganda yung pangakong ito ng Diyos kay David. At itong pangakong ito ay isa sa katuparan ng kanyang binhi. Kaya nga sinabi ng Apostle Paul, "This is my binhi," o "This is my gospel," na si Jesus ay binhi ng David. Kasi nga dito sa pangakong ito. Ano yung pangako? Magtatayo ng bahay para sa pangalan ng Panginoon na ipagkakaloob kay David. Yung bahay na ito nung kanyang binhi. At ano yung bahay na ito? Yun ay mabasa natin sa unang Timoteo Kapitulo 3, talatang 15 na nabasa na natin nung nakaraan. Ang sabi doon, "But if I am delayed, I write so that you may know how you ought to conduct yourself in the house of God." Ano yung house of God? Which is the church of the living God, the pillar and ground of truth. Ano yung house of God?
na itatayo ng binhi ni David, ito yung Church of God. Okay? Yung church na itatayo ng ating Panginoong Kristo. Sino magtatayo nito? Ang binhi ni David. Kaya nga nung sinabi ni Pedro, nung nagtatanong ating Panginoong Kristo sa Matthew chapter 16 verse 16 to 18, nagtatanong ating Panginoong Kristo kung sino siya ayon sa pagkaunawa ng mga apostol. Si Pedro po ang tumayo at sinabi sa ating Panginoong Kristo ang ganito. Verse 16, Simon Peter answered and said, "You are the Christ, the Son of the living God." Jesus answered and said to him, "Blessed are you, Simon Bar-Jonas, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. And also say to you, and I also say to you, that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it." Sabi ni Pedro, "You are the Christ, the Son of the living God." Eh, sino yung Christ? Yun yung Christ, yung descendant of David. At yung Christ na to, siya yung Son of God. Nung sabihin ni Peter kay Jesus na you are the Christ, the Son of God, ito ay may kinalaman doon sa 2 Samuel na pangako magtatayo ng bahay. And sabi niya, "Then I will build my house. Then I will build my church." Okay, so paano nangyari na ng ebanghelyo ni Apostol Pablo ay yung si Jesus ay namatay at muling nabuhay, at si Jesus ay mula sa binhi ni David. Ito pong ating mga binasa. Si Jesus ay namatay at muling nabuhay para sa ating pag-asa na tayo rin ay muling bubuhayin sa mga patay, at si Jesus ay muli sa binhi ni David upang siya ang maging legitimate na builder ng church. Okay? Siya yon, ayon sa hula ng matandang tipan. Okay, 2 Timothy chapter 2 verse 10. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito, "Therefore I endure everything for the sake of the elect, that they too may obtain the salvation that is in Christ Jesus with eternal glory." Sa Tagalog niya, sabi ay ganito, 2 Timoteo kapitulo 2 talatang 10. Ang sabi ay ganito, "Kaya aking tinitiis ang lahat ng mga bagay dahil sa mga hinirang, upang kamtan naman nila ang pagkaligtas na kay Kristo Jesus na may kalawalatiang walang hanggan." Okay? So, 2 Timothy chapter 2 verse 11 to 13. Ganito po ating mabasa. "Here is a trustworthy saying, if we died with him, we will also live with him. If we endure with him, we will also raise with him. If we disown him, he will also disown us. If we are faithless, he remains faithful, for he cannot disown himself." Okay, sa Tagalog, sabi, tapat ang pasabi. "Sapagat kung tayo'y nangamatay, nakalakip niya, ay mga bubuhay naman tayong kasama niya. Kung tayo'y magtiis na may paghahari, ay maghahari naman tayong kasama niya. Kung ating ikaila siya, ay kakaila naman niya tayo. Kung tayo'y hindi mga tapat, siya'y mananatiling tapat, sapagkat hindi makapagkakaila sa kanyang sarili." Anong puntos? Ang sabi, if we died with him, we will also live with him. Sinabi yan ng ating Panginoong Kristo sa Matthew chapter 16 verse 25. Ang sabi ay ganito, "Sapagkat ang sino mang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. At ang sino mang mawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin," yung pagiging tapat, ay makakasumpong niyaon. Ano yung sunod na punto? If we endure, we will also
reign with Him. Kung tayo magtiis, tayo ay maghaharing kasama niya. At yung mabasa natin sa Apocalypse chapter 20 verse 6, ganito ating mabasa, mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan na ay kalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Ano yung susunod na pupuntusan natin? Na sinabi ni Apostol Pablo, if we disown Him, He will also disown us. Matthew chapter 10 verse 32 to 33, ang ating Panginoon Kristo mismo ang nagsabi, ang sino mang kumilala sa akin sa harap ng mga tao, ay kikilalanin ko rin naman sa harap ng aking Ama na nasa langit. Ngunit ang sino mang ikahiya ako sa harap ng mga tao, ay ipapahiya ko rin sa harap ng aking Ama na nasa langit. Okay, so yung punto por punto ay hindi sinabi ito ni Apostol Pablo kay Timothy na walang basihan. Ito'y base doon sa mga sinabi rin ng ating Panginoon Kristo sa kanyang personal ministry. Kaya nga sabi niya, kung tayo ay hindi magiging tapat, siya'y mananatiling tapat sapagkat siya'y tapat sa kanyang sa kanyang sarili. 2 Timothy chapter 2 verse 14. Ganito po ating mabasa. Keep reminding God's people of these things. Warn them before God against quarreling about words. It is of no value and only ruins those listen. Talagang ganyan, no? Hanggang sa ngayon, may mga preachers, no, mahilig magtalo-talo. Tandaan nyo, si Apostol Pablo sumusulat kay Timothy at ito ay para sa mga taga-Efeso, no? At alam natin na ang taga-Efeso ay napasok ng ng mga lobo na hindi nagpatawad sa kawan at binabago yung aral, no? Nakikipagtalo, nakikipagtaltala, no? Nabasa na natin po yan sa yung unang sulat niya po sa Pablo kay Timothy. Ngayon, nandun na po tayo sa ikalawang sulat. Patuloy pa rin sinasabi na po sa Pablo ang mga bagay nito. Muli kong babasahin, keep reminding God's people of these things. Warn them before God against quarreling about words. It is of no value and only ruins those who listen. No? Sa Tagalog sabi, ipaalala mo sa kanila mga bagay na ito, na sila'y pagbilinan sa Panginoon ng Panginoon, na sila'y huwag makipagtalo tungkol sa mga salitaan na hindi mapapakinabangan sa ikapapahamak ng mga nakikinig. Diba? Ganun lang nangyayari sa debate. No? Yun ang dadaya, nananalo, na siyempre, kung nananalo siya, maraming kakabig sa kanya, naliligaw yung mga tao. Okay, so, hindi ko sinasabing masama ang debate, pero kung ang debate ay hindi naman kapupulutan ng tunay na aral, kundi makapagliligaw pa sa nakikinig, ay wag na lang. At ito rin yung sinasabi ni Apostol Pablo kay Timothy. Okay, 2 Timothy chapter 2 verse 15. Ganito po ating mababasa. Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. Sa ibang salin niyan ay rightly dividing the word of truth. So sa Tagalog, sabi, pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahihiya na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. So kasi kung nasa iyo man ang katotohanan, pero hindi ka makagamit ng mga matutuwid na salita, ay nakapagliligaw rin ito sa tao. Kaya nga sinasabihan po sa Pablo si Timothy na ikaw ay maging subok, no, sa iyong pangangaral, na ang iyon lamang pinangangaral ay yung salita ng katotohanan.
Okay, so 2 Timothy chapter 2 verse 16, ganito po ating mabasa, avoid godless chatter because those who indulge in it will become more and more ungodly. Ay, pakikipagtalong wala namang kinalaman sa relihiyon at hindi naman ito makakapag-uplit ng moral. Sinabi nga sa Pablo sa Timothy, wag na lang. Grace sa Tagalog, ganito ating mabasa, 2 Timoteo, Kapitulo 2, talatang 16, dapat ilagan mo ang mga usapang walang kabuluhan, sapagkat sila'y lalong magpapatuloy sa sa kasamaan. 2 Timothy chapter 2, verse 17 and 18, ganito ating mabasa, their teaching will spread like a gangrene. Among them are Hymenaeus and Philetus, who have departed from truth. Ayan na nga naging resulta. May dalawang nilalang dito, na umalis na sa katotohanan. Okay? They say that the resurrection has already taken place and they destroy the faith of some. Binanggit dito yung gangrene. Ito ay sakit sa balat na hindi na ito halos gumaling, patuloy na lumalagana. At yun nga, sinabi niya na yung katuruan ng mga sinungaling na ito na inililigaw ang tao sa katotohanan ay parang sakit sa balat na na hindi mapigilan yung paglaganap, paglaganap ng sakit. Okay? At tinawag niya na gangrene. Isang uri ng sakit sa balat na may virus. Okay, 2 Timothy, Kapitulo 2, talatang 17 hanggang 18, Tagalog po ating babasahin, at ang kanilang salita ay kakalat na gaya ng gangrena. Nasa mga ito ay si Hymenaeus at Philetus na mga taong tungkol sa katotohanan ay nagsinsay. Itinwis yung katotohanan, umalis na sa katotohanan, na sinasabing ang pagkabuhay ng muli ay nakaraan na at ginugulo ang nananampalataya ng iba. Ang pananampalataya ng iba. Pati tuloy yung tunay na doktrina, napansin natin kanina, sabi niya, this is my gospel. Ang unang sinabi niya, this is my gospel, yung pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Kristo, na siya rin namang pag-asa natin na tayo muling bubuhayin muli. At dito, ito yung kanilang pinasisinungalingan ng dalawang ito na umalis na sa katotohanan. 2 Timothy chapter 2 verse 19, ganito po ating mabasa. Nevertheless, God's solid foundation stands firm, sealed with this inscription, the Lord knows those who are His, and everyone who confesses the name of the Lord must turn away from wickedness. Okay, sa Tagalog, ito ating mabasa. Gayon may matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nananatili na may tatak nito. Ano yun? Nakikilala ng Panginoon ang mga kanya at lumalayo sa kalikuan ang bawat isa na sumasambitla ng pangalan ng Panginoon. Diba doon sa Acts chapter 2, binanggit ito ni Pedro, ang sino mang tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. At dito sinasabi nila, yung sumabanggit sa pangalan ng Panginoon ay lumalayo saan? Sa kalikuan. Para ikaw maligtas, may kaakibat yan ng pagbabago ng iyong buhay. Na dati kang masama, dati kang liko, ngayon ay lalayo ka na sa kasamaan, lalayo ka na sa kalikuan upang ikaw ay maligtas. Okay? So merong kang part doon sa sa pagliligtas ng Diyos. Kikilos ang Diyos sa pagliligtas, kikilos ka rin sa pagliligtas na gagawin ng Diyos sa iyo. At yung pagkilos mo ay tungo sa pagbabago
ng iyong buhay. Hindi na ikaw ang dating ikaw. Okay? So, 2 Timothy chapter 2 verse 20, ganito ating mabasa, "But in a great house there are not only vessels of gold and silver, but also of wood and clay, some of honor and some for dishonor." Ito, real talk ito. Reality ito. At ito ay sinasabi ni Apostol Pablo doon sa, pinatutungkol ito sa Iglesia ng Panginoon. Pinatutungkol ito sa congregation, sa church. No? At totoo naman na hindi lahat ng nasa church ay ay para sa ikaluluwa natin ng church. Mayroong mga member ng church na nakapagpapasama sa church. At yan ang experience nila. At hanggang ngayon ay nangyayari yan sa atin. Dapat sa isang malaking bahay, yung malaking bahay, ito yung church, ay hindi lamang may mga sisidlang ginto at pila, yan yung gumagawa ng mabubuti, kundi mayroon din bang kahoy at lupa. At sabi doon, ang sa iba'y sa ikapupuri, ito yung nagdadala ng ikapupuri ng Iglesia ng Panginoon, ang sa iba'y sa ikasisirang puri. So, yan ay katotohanan ng hindi mapapasinungalingan hanggang sa ngayon. Okay? At nakalulungkot na patuloy na umiral ang ganyan sa loob ng Iglesia ng Panginoon. Okay, 2 Timothy chapter 2 verse 21. Ganito ating mabasa. "Those who cleanse themselves from the latter will be instruments for special purposes, made holy, useful to the master, and prepared to do many good work." Sabi doon, kung ang sino man nga ay malinis sa aliman sa mga ito, ay magiging sisiglang ikapupuri, pinakabanal, marapat gamitin ng may-ari na nahanda sa lahat ng mabubuti o sa mga gawang mabuti. O itong mga ito na nagsisikap na maging tapat na mga ministro ng ating Panginoong Kristo, ito yung pakikinabangan ng Panginoon sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo, sa ikalalaganap ng iglesia niya. Pero tandaan po ninyo sa konteksto, yung sulat ni Apostol Pablo kay Timothy, may kinalaman ito sa congregation na naandun po sa Efeso, na meron doon sinabi ang ating Panginoon Kristo na meron doon na na ang kanilang paglilingkod ay sa kanila lamang tiyan. Di ba? So, reality ito na merong mga ministro ng ating Panginoon Kristo o mangangaral ng ating Panginoon Kristo na ng ebanghelyo na na nasa loob ng iglesia ng Ephesus na hindi para sa ikapupuri at ikalalaganap ng iglesia ng Panginoon, kundi sa ikasisira. Okay? Sa 2 Timothy chapter 2 verse 22, ganito ating mabasa, "Flee the evil desires of youth and pursue righteousness, faith, love, and peace, along with those who call on the Lord out of a pure heart." Sabi doon sa Tagalog, 2 Timoteo Kapitulo 2, talatang 22, "Dapat layuan mo ang masasamang pita ng kabinataan, at sundin mo ang kabanalan, ang pananampalataya, ang pag-ibig, ang kapayapaan, kasama ng mga nagsisitawag sa Panginoon mula sa malinis na puso o pusong malinis." 2 Timothy chapter 2 verse 23, muli siya nagbibigay ng mga salita para doon sa mga magugulo. Don't have anything to do with the foolish and stupid arguments, because you know they produce quarrels. Ang nagiging bunga lang nito, away-away. Lalo na yung mga matataas ang pride. Na sinasabi sila yung may dala ng katotohanan, tapos
sa debate na pahayag mo na siya ay mali. Naku, hindi yan titigil. Kung natatandaan niyo si Esteban, nakadebate niya yung 7 mga leaders ng mga sinagoga. Nang hindi sila makalaban, ano ginawa nila kay Esteban? Gumawa sila ng mga bintang hanggang sa nauwi na binato hanggang sa mamatay si Esteban. Si Pablo ganun din. Kaya uuwian lang ng ng away. Pero maraming mahihilig sa ganyan. Maraming mahihilig sa debate. Sinabi na nga ni Apostol Pablo, kinauwian lang ng away. 2 Timothy chapter, ikalawang Timoteo, yung Tagalog, mabasahin natin. Sa 23, ngunit tanggihan mo ang mga usapang walang kabuluhan at hangal, yamang nalalaman mo na nagbubunga ng pagtatalo o pag-aaway. Okay, 2 Timothy chapter 2, verse 24. And the Lord's servant must not be quarrelsome, but must be kind to everyone, able to teach, not resentful. Sabi doon, at ang alipin ng Panginoon ay hindi nararapat makipagtalo. Yung quarrelsome, makipag-away kundi maamo sa lahat, sapat na makapagturo, matiisin. Okay. 2 Timothy chapter 2 verse 25 to 26. Opponents must be gently instructed, in the hope that God will grant them repentance, leading them to the knowledge of truth, and that they will come to their senses and escape from the trap of the devil who has taken them captive to do his will. So sabi ni Apostol Pablo, yung mga opponent mo, hindi dapat mong awayin kundi gently instruct them. So may mga mangaral na kapag nagturo ay talaga nakikipagdebate. Meron na mangaral na hindi siya nakikipagdebate. Hinahayaan niyang pakinggan yung argumento ng opponent. Pagkatapos nun ay humahanap siya ng paraan kung paano maipapahayag yung katotohanan hanggang sa ito ay makumbinse. Mas maganda yon yung ganong estilo. Hindi yung sabong agad, away agad, hanggang sa uiral na yung pride na habang buhay na magkaaway, kuminsan kinamamatayan na nila itong away na ito. Na hindi na sila nakapagpatawaran sa isa't isa. So magulo. Kaya nga, si Apostol Pablo, binibigay niya ng mga guidelines, mga advices, si Timothy, na kanyang iiwanan. Sapagkat itong ikalawang sulat ni Apostol Pablo kay Timothy, ito kaya siya sumulat meron na lang iilang araw ang nalalabi sa kanyang buhay at maiiwanan na si Timothy sa larangan ng pangangaral. Kaya nga, binibigyan niya ng advice si Timothy na gawin ang mga bagay ito. Nang huwag iwasan yung pakikipagtalo, kundi ipursige ang katotohanan sa mahinahong paraan. Okay, 2 Timothy chapter 2, Tagalog, ikalawang Timoteo, kapitulo 2, talatang 25 hanggang 26, ang sabi, nasawayin may kaamuan. Diba? Sawayin may kaamuan. Ang mga nagsisalansan, yung may mga mali yung kanyang doktrina Baka sakaling sila'y pagkalooban ng Diyos ng pagsisisi sa ikaalam ng katotohanan. At sila'y makawala sa silo ng Diablo na bumihag sa kanila ayon sa kanyang kalooban. Di ba maganda itong sistemang binibigay? Ini-advise. Ipinapayo ni Apostol Pablo kay Timothy. Huwag yung pakikipagtalo. May iba namang paraan para ma-win mo yung opponent at malaman niya ang katotohanan. Okay, yung aking pong
may kausap ako nung nakaraan na isang young preacher. Sinabi ko nga sa kanya, di ba ito, nung tinuturuan namin kayo, sinabi namin, yung salita ng Diyos, no, nasa paraan niya ng pagpapahayag. Kung ikaw ay, parang yan yung pagpapakain ng manok, no? Same palay o same mais. Pag ito ay dahan-dahan mong ibinigay sa manok, kakain at lalapit sa iyo yung manok, kakainin yung yung palay. Pero kapag ito isinaboy mong ganyan, hindi yung lalapit sa iyo, matatakot, alalayo. Ganon rin po doon sa sa pakikitungo mo doon sa kapwa mo mangaral na may ibang posisyon, no? At alam mong mali ang kanyang posisyon, pwede mo naman siyang himukin sa katotohanan sa pamagitan ng ng may kaamuan, in gentleness. Okay? At dito po natatapos yung ating pong pinag-aaralan o binabasa na 2 Timothy chapter 2. At sa susunod na video, pagpalain naman sana ng Panginoon, loobin naman sana ng Panginoon na ito ay maganap natin sa susunod na linggo, ay ay ang chapter 3. At kung sinamahan po ninyo ako, at medyo nainip kayo sa pag-iintay dito sa chapter 2, at sinamahan nyo ako dito sa chapter 2, ay muli nyo akong sasamahan sa chapter 3 sa susunod na video na akin pong i-upload. Muli, ako po si Nehemia Sayukay, ang inyong ka-learner na nagsasabing, to God be the glory. Thank you very much. Kung nagustuhan po ninyo ang video ito, sana po ay mag-subscribe kayo. I-ring nyo na rin po yung bell para sa ganoon ay ma-notify kayo sa mga susunod pang video na akin pong i-upload. At sana po ay i-like nyo po ito para sa ganoon marami pa pong ma-encourage na manood ng video ito. At kung gusto nyo pong makabahagi sa utos ng ating Panginoon Kristo na ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapahal, sana po ay i-share po ninyo ito sa inyong mga kaibigan. At kung meron po kayong comment, sana po ay mag-comment po kayo. At sana po, huwag niyo kalilimutan ang mga video ito nasa inyong harapan. At kung gusto niyo pong mag-subscribe, pindutin niyo po itong bilog sa akin pong likuran. Muli, ako po si Nehemia Sayukay, ang inyong ka-learner. Labis po ako nagpapasalamat sa inyo. To God be the glory.